Ano ba ang nangyari? Bakit siya nabangga? Ma'am, nanihapon daw na sila, nagpark kumakain. sila. Oh. Nakapark sila. Kumakain sila. Tapos nila daw mukaon, mugawas na unta sila. Lalabas na sila. Tapos atras siya sa driver dito sa Luyo, patras sila. So, ibig sabihin, ginaguide niya yung truck. driver para, atras. So, Tapos, nandun siya sa likod ng truck. Tapos Habang may hinarang na siyang isa. Okay, may hinarang na siyang isa. Huminto na. Okay. Patuloy ang pagsinyas ng mag-atras. Matras. Yung nag-overtake, yun ang nakabundol sa kanya. Ay, sus Mariosep. Okay. Nasagasaan si Alan habang ginaguide niya yung truck. I am assuming mga 10-wheeler or mga dagko to na truck. Okay. Para maka-atras, yan yung, baka may ulo pa yan Yung mahirap kasing magmaniobra. May nakatigil na. Pero, itong isa, nag-overtake, boom. Yun ang Nasagasaan si bundol Alan. sa kanya. Oo. Nung nangyari ang aksidente, nadala naman agad sa ospital. Dinala nila yung nakabundol sa kanya. Okay. So, agad-agad naman na nandoon. At nakipag-usap naman ito sa inyo, sa kanila. Hindi. Okay. Sa Zamboanga pa kasi ako. Nasa Zamboanga. Kailan ka dumating? Pagka-Lunes pa. Okay. Lunes ng gabi. Pero, nasa ospital. Anong ospital ito dinala? PGG una sa Government. Kabanatuan. Kabanatuan. So, government ito na ospital? Tapos, binilipat nila sa Premier kasi wala daw, hindi daw siya giasikaso. Okay, 50-50 so walang- na daw yung kapatid ko. Okay. Sino ang naglipat? Sila din? Hindi, yung yung tita ng kapatid ko sa Na nandoon. Dilasag. Oo. Okay. Ito bang nakabangga ay nagbigay na ng tulong? Nakapagbigay ba ito ng tulong? Paglabas namin sa Paglabas. Premier, Okay, sa premier. Magkano ang binigay? 60. 60,000. Okay, pero yung 60,000 na yon, binayad din lang ba yun sa premier or sila ang nagbayad doon sa premier plus 60,000? Ang bill kasi namin 116. 60 lang ang pera nila. Dinagdagan ko ng 57 kasi So, ibig sabihin, nagbayad pa kayo. nagbigay man ang amo ni Alan. Ang amo. Oh. Okay. Ang bait naman ng amo niya. Kung tutuusin, sagot dapat ito lahat. Parang malipat agad. Okay. Ngayon, ito bang si Edmund Angeles? Kasi pinangalanan na natin dahil siya naman ang nandun. Nagpakita ba sa inyo pagkatapos na nung pagbigay nung 60 o wala na kayo Wala narinig? na. Okay. Nagkaroon ba ng kaso na inihain? Wala pa. Hindi pa. Okay. So, huwag kayong mag-alala kasi kakapangyari lang naman at saka mahirap pa dahil si Alan ay nasa ospital pa. Alan, kumusta man ka diha dong? Makatindog na ka? Okay lang. Makatayo ka? Okay. Oo. So, hirap pa siyang Hindi ako magsalita? Kahit Okay, magdumi nga, hirap. Okay. So, hindi pa makakilos ng tama, hindi makapagsalita ng maayos, at mahirap pa rin siyang huminga. Okay? Gusto ko po na managot yung may kasalanan sa akin. Sana po, matulungan niyo po ako. Yun lang, maoperahan lang Sana sa po maopera na po. Hirapan na po ako. Okay. Virgie, kailangan pa bang operahan ulit? Meron pa bang kailangan gawin? Meron Hindi bang pa siya kailangan? naoperahan. Pwede tayong tumulong siguro sa paghahanap. Yes, nung opo. Ano na yun. Opo. Kasuhan muna natin. Opo. Diba? Kakasuhan natin para kung ano't ano man, may maibigay talaga sa Ang inyo. Dahil hindi hinihiling naman ko sa makakapagtrabaho kanila pa kasi, si... attorney, paoperahan lang yung kapatid ko. Yun lang hinihiling ko sa kanila. Okay. Sinusubukan natin na i-contact itong si Edmund Angeles. Wala lang tayo kasing picture, nitong, but si Edmund Angeles, taga saan po ba ito? Would you know? Bulacan? Taga Bulacan din lang. Kasi siya rin wala pang kaso Wala. Kasi syempre, inasikaso muna, inuna muna. At saka si Ma'am Virgie rin naman, hindi yan maasikaso dahil naghahanap pa siya ng... Walang pera, papunta-punta doon malayo. Yun. Tapos maintenance pa niya, attorney, yung Oo. diaper at saka wipes laging ililinis Sino nagbabantay namin. sa kanya ngayon? Ang mama ko. Okay. So, nandito rin ang mama mo. Kaming dalawa pumunta dito nang dahil sa kanya. Okay. So, naiwan si mama. Ilang taon na ang mama mo? 71. Naku, 71 na. Hindi niya kayang akayin yan. Mahirap Magtawag siya sa ako pag mag-ilis-mis siya. Okay. Kadili sa kadaog mo takilid. Oo, hindi kaya na buhatin lalo na pagka kailangan itagilid. Usually 2 tao nga. Hindi natin tatantanan ito Shari hangga't hindi magpakita. Pero tutulong rin naman talaga tayo kay Ana. Lisil, sana tumulong ka naman. Tinik sana kita. Tulungan mo ako, Lisil.
Kasi nabiyan na nga doon sa amin eh. Ikaw ang may sala, Lisel. Dapat ikaw ang mag-ano sa amin. Hiningi pa nga ako ng 1,000 para sa pagkain namin. Hindi ka nagbigay. Tulungan mo sana ako, Lisel. Mapiraan lang yung kapatid ko. Ikaw naman ang may sala. Sino ba ang nagda-drive daw? Sabi ng driver, babae daw yun. Colonel Granil, magandang hapon po. Ano po ang ating update sa investigasyon dito, sir? Yes ma'am, sabi po na katulad din po ng pagkakasabi niyo kanina, na kasalukuyan nakakumpine si Alan dahil nga sa tinamo nitong bali sa kanyang balakang. Ganun pa man, ganun din po na sabi niyo na hindi kami makakapagtampa ng kaukulang reklamo kung wala yung complainant, yung mga medical certificate na tinamo. Pero sa aking nakikita dahil nga may bali, automatic na meron siyang pagkakasala sa reckless imprudent resulting to serious physical injury. At pwede rin nating pasampahan din yan at pwede rin maisampa sa kanya yung civil case din damages din sa pangyayari. Yun. Mukhang serious physical injuries ito, sir, no? Kasi yung tagal, di ba, ang tinitingnan natin yun, yung gano'ng katagal ang confinement, ano yung naging damage, ano yung kumbaga ano yung kalagayan nung biktima. Yes ma'am, pagka ma'am kasi ganyang merong fractured, automatic ma'am yan na serious physical injury. Sir, kung hanggat pwede pa rin naman po basta't kahit nasa ospital si Alan, pwede na natin siyang kuhanan ng statement? Yes ma'am, pwede Oo. po. So, actually, anytime po kasi yun lang din po ang hinihintay namin na formal silang magtadya dito at masampa na rin yung kaso sa piskalya. pero ngayon lang kasi, sir, medyo mahirap pa kasi siyang magsalita. Yun din ang inaalala ko, Shari. Kung ngayon natin kukunan ng statement, baka hindi niya mailahad-lahat or ano ba? Actually ma'am, Ma-assist niyo ba kahit siya? yung yes ma'am, actually kahit yung kapatid Pwede. niya na ate o kahit sino na medyo makakapunta rito na kamag-anak niya, yung distance relative niya. Oo. At saka ma'am yung driver na nakita yung pangyayari, titindig na yung demanda. Yung kasamahan At ni sakali, ma'am, yung kasamahan ni Alan. Ni Alan. Okay. At kung sakali ma'am bumuti na yung kalagayan ni Alan, pwede rin siyang mag-execute na affidavit Okay. para mai-submit dun sa court. Siguro, sir, ang ire-request namin, baka pwede kayong magpadala ng kapulisan doon po sa ospital. Yes ma'am. Kasi hindi rin Opo, kasi ma'am, pwede. pwedeng umalis para makuha na ng physical. Yes ma'am, opo. Oo. Tsaka baka may initial na kayo na makukuhang information mismo rin kay Alan. Although ang pipirma Yes, na lang ma'am, muna opo. siguro ay si Ma'am Virgie. No? Makapirma naman siya, ma'am. Makapirma siya. Okay. Pero wag natin na kanabitang iahat. Di na to iahat. Gusto natin yung kabuuan ng kwento, yung lahat-lahat. At i-assist naman kayo ng mga tauhan ni Lieutenant Colonel Restituto Granil. So kasi ang mahalaga is makasampa tayo ng kaso. Makapagsampa tayo ng kaso. Kasi parang wala Magpunta kalmang- ako, muadto ko dito sa Dili. Aw, lagi. Sila mo adto ninyo nga sa ospital. Kaya dili ko kadumdum Oo. dito. Oo. Colonel Granil, kayo po ang pupunta doon sa ospital kasi galing pa po ito ng Zamboanga del Sur, tsaka medyo hindi pa masyadong marunong magtagalog. We would like to request assistance. Baka pwede po dyan sa inyong... Yes ma'am. At actually ma'am, kausap din namin yung pinsan ni Alan, si Okay. Rowena de la Cruz. Yun yung si Rowena. Okay. Kausap si Rowena. si Rowena. Imo ng anak, imo pagumangkon. Kinsa man as Rowena? Side by side sa kapatid ko. Sa other, naman. Okay. So, at least marami pala na pwedeng makausap. Okay. So, Shari, tutulungan natin. Siguro kung kailangan na meron tayong reporter na makaka-assist rin para makuha na ng statement. Opo. Doon muna tayo. Apo. Colonel Restituto Granil, samahan po namin si Ma'am Virgie dyan sa tanggapan po ninyo. And Or doon sa ospital. Apo. Doon sa ospital. And Co-coordinate natin. Yes po, attorney. And ititimbre na rin po natin ito sa LTO para po dun sa show cause order po. Opo, para po humarap po itong si Edmond Angeles o kung yung sino man yung driver po nung time po na yun. Alam po ba natin, Colonel Granil, kung sino ang nagda-drive? May initial ba tayo? Kasi, Si Edmond Angeles nga po yung siya yung driver nung time na yun. okay. Po ba? May copy tayo ng driver's license niya? Meron ma'am, meron. Hindi naman po nakainom. Hindi naman ma'am. Bakit nag-overtake? Nakita na niya na merong May nakaharang may nakahinto na, nakaharang na, pero Tuloy-tuloy nagtuloy-tuloy pa rin. So, siguro, Colonel Granil, kung hindi pa natin natingnan yung aspect na yon, siguro mas maigting na pag-iimbestiga para ma-establish po natin kung nakainom ba o hindi, saan nanggaling,
Sinabi po ba nila kung saan sila galing? Well, di ma'am nabanggit pero more on ano yan, galing ng Manila. So kasi 9:30 ng gabi. Check lang po natin, sir. Of course, the more thorough the investigation, mas mabigat po kung ano't ano man ang kakaso natin sa kanila. Yes ma'am, thank you po. Okay. Sige po. Thank Maraming you, salamat thank you. po. Mabuhay po kayo. Lieutenant Colonel Yes, ma'am. Thank you Restituto po. Granil, Chief of Police ng Plaridel, Bulacan. Sir Alan, antayin niyo po. Kami po yung magbibigay din po ng tulong, no? Ang tanggapan po ni Idol Rafi. And sasamahan na din po namin, ma'am, sa LTO para po doon sa show cause order po dito kay Edmond Angeles at masingil po natin doon sa bakal po ninyo. Dong Alan, laban lang ha. Kuan lang ta dong, ligon lang yun ang ato ang pag-ampo. Opo. Opo. Di ay imong pamilya nandito si Manang, naa si Mama din ha. So kuan lang, antos lang gamay. Opo. Tibayan niya ang dibdib niya at ang pananalangin niya. Nandito ang pamilya niya para tumulong sa kanya, and of course si Senator Idol Rafi Tulfo. Okay? Salamat po, ma'am, at magandang hapon po. Salamat, Sir Alan. Thank you very much po.